nag-aral po ng Cebu Bible College po, sa CBC sa Cebu. At siya po ay preacher ng Antipolo. I don't know kung kasi naabutan ko po siya 1998. First year high school po ako eh. 1998 sa Power Life. So matagal na po siyang, I think 1995 po ba, Brother Lito? 1995 nag-start ang Antipolo? Actually, 92, nandito na sila yung mga missionary. Ayun, 1992. So matagal na po ang Antipolo Church of Christ. So ilang lugar na rin po yung aming nilipatan noon, no? So high school, no? At nung high school po ako, siya po yung nagtuturo sa siya po yung lagi niya ako sinasama sa mga Bible study noon. Nakamotor pa, yung single na motor. Kung saan kami nakakapunta, siyang nag-mentor sa akin. Tagabasa po ako ng Bible, no? Taga-buklat, tagabasa ni Brother Lito noon. And then siya po ay siya rin po yung isa sa mga nag-support sa akin nung high school nung nag-aaral ako. Naalala ko, no? Siya po yung nagbibigay sa akin ng baon ko nung high school. I think second year or third year. Parang second year pa ata hanggang fourth year. To God be the glory. Ayun, siya po. Kung hindi po siya nagbibigay ng baon sa akin noon, baka magbubuti po ang binagsakan ko ngayon. Ano po? So kaya marami po ang pasasalamat ko sa kapatid na ito na ninong ko rin po sa kasal, ninong namin sa kasal. At siya po ay may 6 na anak. Ito po ay puro lalaki. Yung tatlo, tama po ba? Tatlo po sa anak nyo ay nag-aral sa Cebu Bible College. Ay po kung tama, kung tatlo si Ann Oliver, si Daniel, tsaka si Samuel. So tatlo sila. So, wag na po nating patagalin. Nilingin po natin si Brother Lito Daraxen, ang ating pong speaker ngayong gabi. Magandang gabi mga kapatid. Lang po. Pa-share po pala Brother Brother Riz para po makapag-share screen si Brother Lito. Naka-share siya, bro. Thank you po, thank you. Kita ba ako? Kita yes po, po. kita po kayo. Okay. Happy Lord's Day sa bawat isa. Okay lang yung boses, dinig? Dinig naman. Okay. Hello, Brother Lito. Hello, good evening to everyone. Masyado akong na-flatter doon sa introduction ni Brother JR na inaanak ko. To God be the glory. Actually, it is my opportunity na makapag-share ng Word of God sa Guadalupe congregation. So this is my first time, right? First time. At nataon pa ng COVID at bagong teknolohiya, new technology. So nangangapa-ngapa tayo. Okay. So anyway, sinabi sa akin ni Brother JR kung pwedeng mag-preach through Zoom. Kaya nung isang araw lang namin inaral ang Zoom na ito. At sabi ni Brother JR ay Jeremiah 29. But bago ko simulan yung aking lessons, ay pasadahan natin itong nangyayari sa ating sandaigdigan. Dahil mga kapatid, marami sa ngayon ang medyo nagkakaroon ng takot. At doon sa study nyo kanina, maganda yon dahil bilang mga Kristiyano, kinakailangan natin talaga na sumunod sa batas. Dahil yun yung ayon sa kalooban ng Panginoon. So pag tignan natin, yung nangyayari sa buong mundo kasi, yung sinasabi na nagpa-flatten, parang hindi naman nagpa-flatten. Kasi mas lalong tumataas yung bilang.
So last week, weekly kasi minomonitor ko ito. Last week ay nasa 70 o 60 plus lang, 76 na ngayon yung confirmed na cases, no? Pero ang mas maganda rito, hindi naman masyadong lumalaki yung mga namamatay. So, ibig sabihin, most probably, meron tayong mga recovery. Okay. So, ito yung nagdudulot ng takot sa mga hindi lamang dito sa Pilipinas, actually buong mundo, because alam natin na ang pandemic na ito is global. Nung isang gabi, nakareceive ako ng video from somewhere sa ibang bansa. Masyadong natatakot at nagpapanik yung mga tao doon. Okay, so dinig ba ako? Okay lang? Hello? Okay lang po, rinig Ayan, po. okay. Ayan. So yung fear, sa atin mga Kristiyano, malaki yung advantage natin kasi unlike doon sa mga unchristian people, so merong tayong kinakapitan. Amin po ba? So itong fear na ito, makikita natin yon. So dapat sa ating mga Kristiyano, hindi na tayo nasasakop nito kasi yung fear ay pwedeng acronym to eh. Sabi natin na false expectation appearing real. So parang multo. Akala mo merong multo sa likod mo pero guni-guni lang, akala mo lang 'yon. So hindi tayo dapat na sakupin nitong takot. Kasi pag titignan natin ang banal na kasulatan, 2 Timothy 1:7, sinasabi ng kasulatan, for God did not give us a spirit of fear, but of power, love, and self-control. So, kaya dapat ay sa mga Kristiyano, sa isip natin ito, ngayong meron tayong global pandemic na nangyayari dito sa, hindi lamang sa Pilipinas, no, buong mundo ito nangyayari. So, sa mga unbelievers, nandun yung panic, di ba? Pero sa mga Kristiyano, hindi dapat tayo nagpapanik. Kasi nga, ito na yung sinasabi natin, panic, people are not in Christ. So we are in Christ, so why panic? So hindi tayo dapat magpanik. Alam natin na God is our refuge and strength, a very present help in trouble. So every time, Psalms 46:1, so every time na meron tayong problema, alam natin meron tayong matatakbuhan. Ito yung ating God the Father in heaven. So, minsan lang sa mga Kristiyano, minsan tayo ay nakakalimot. Nauuna natin tinatakbuhan yung ating mga o nilalapitan yung ating mga kaibigan, panghuli na si God. So, yun. Before, ganyan din naman yung yung naging attitude ko nung hindi pa ako Kristiyano. Pag merong trouble, iniisip kaibigan, sino man lalapitan, sino mauutangan. Pero ngayong mga Kristiyano na tayo, so dapat laging priority natin si God. Every time na merong problema, every time na merong trouble, so pasok ka sa kwarto mo at manalangin para hindi ka magkaroon ng takot at magkaroon tayo ng tulong. So tandaan natin yung sinasabi ni Apostle Paul in Romans 14:8. Lalo na ngayon, ang mga pandemya na ito, ang daming natatakot dahil maraming namamatay. So, pinakamalaking bilang yata ay ang United States. Pangalawa yung Brazil. So, hindi ko na monitor this week kung ano na ang naging status. Ang sinasabi ni Apostle Paul, whether we live or die, we belong to the Lord. So, hindi tayo dapat matakot, hindi dapat magpanik, sapagkat alam natin that we are already saved. So, tinanggap natin yung gospel ng Panginoon. So, yan. Yung quarantine, actually, sabi ko nga, it is biblical. Pag tinignan mo yung quarantine, biblical ito. Hindi lang ito nangyari ngayon. So, yung iba, nagugulat. Sabi ko nga, pag tignan mo, kanina, inaral nyo yung Ecclesiastes, dinaanan nyo lang ito, mga kapatid. Ang sinasabi sa Ecclesiastes 3:15, New Living Translation, what is happening now has happened before.
and what will happen in the future has happened before, because God makes the same things happen over and over again. So hindi na ito bago. Meron tayong kapatid na nagpadala, ito nilagay ko doon. Pag tinignan mo yung nangyari sa atin ngayon, 2020, coronavirus. Balikan Excuse me natin, po, no? dito, hindi po ata kayo naka-share screen? Ah, Hindi po ata kayo naka-share screen? hindi ba? Opo. Okay. Hindi po nakikita yung PowerPoint nyo. Okay, sandali wait. Ayun. Ayun. Nakita na. Apo, rin, kita na po. Ayun, kaya pala hindi ko kayo nakikita. Okay. So, ito yung pinadala ng kapatira natin. Pag titignan mo, 1720 meron ng salot na nangyayari. Pagdating ng 1820 cholera, pagdating ng 1920 Spanish flu, and then ngayon coronavirus. At nakalagay rito, it seems that history repeats itself every 100 years. So actually, nangyayari ito. Biblical. Pag tinignan mo yung Bible natin, yung Ecclesiastes 1:9-10, ang sinasabi niya, history merely repeat itself. Talagang nangyayari, paulit-ulit ito. So it has all been done before. Nothing under the sun is truly new. Sometimes people say here is something new, but actually it is old. Nothing is ever truly new. So ang history natin, pag titignan mo, ayan, way back ng 1918, pinagbawal yung school, yung mga churches, hindi pwede yung mass gathering, yung mga theater, movie, basta't gathering, lahat-lahat ito pinagbawal. Nangyari na ito. Hindi na siya bago. 1918 nangyari na siya. Okay, so tayo ngayon nakamas, ito na yung new normal. Nangyari na rin doon sa kanila nung Spanish flu. Sabi nga, wear a mask or go to jail. So, pipili lang ang mga tao noon. Kung hindi magmask, jail. So, sa atin din, kung hindi magmask, may multa. Kaya lumalaki yung bilang sa Pilipinas is because there's a lot of neighborhood Filipino people na meron talagang katigasan minsan yung ulo. So, yun. So, I do hope na sa ating mga Kristiyano ay hindi na, no? Hindi na. So, yung history, ang sinasabi rito, no? History repeat itself. So, 1869, nangyayari itong mga bagay na ito, and then, yung kanta na ito, yung tula, no? Na-reprint itong poems na to in 1919 pandemic. So, wala nang bago, kumbaga. So, ang Isaiah 26:20, pag tinignan natin, ang sinasabi ni Prophet Isaiah came from God, yung word. Go home, my people, and lock your door. Hide yourself for a little while until the Lord's anger has passed. That is quarantine. So, tayong lahat ay for 2 months na higit ay na-lockdown tayo sa ating mga tatahanan. So, praise the Lord dahil sa pagkakataon ngayon, alam ko marami ng back to work. Although, malaki yung epekto nito sa ating ekonomiya. Hindi pa talaga tayo ganun biglang makakabangon. So, anyways, ang gagawin lang natin, katulad yung pinag-aralan nyo kanina, we need to follow the authority. All authority is from God, Romans 13:1-7. So, maganda yon. Meron tayong kapatid na magkakaroon ng lectureship about law. So, maganda, at least malalaman natin yung mga batas-batas. Kung iyan ba talaga ay naaayon sa batas o hindi na. No? So, ngayon, ang topic na binigay natin, binigay ni Brother JR is yung Jeremiah. Okay, so the plans of, pinamagatan ko na lang siya na the plans of the Lord. Jeremiah 29:11. Pagka binasa po natin yan, mga kapatid, atong Jeremiah. Okay, for I know the plans I have for you, declares the Lord, plan to prosper you, and not to harm you,
plans to give you hope and a future. Sabi ko nga, napakagandang promise ng Diyos na ito, no? Pero most of the time ay nagkakaroon ito ng tinatawag natin na misinterpretation. Paborito ito ng maraming mga tao, most especially yung mga gusto talagang yayaman, kikita. Yan. Actually, sa mga seminars, makikita natin ito sa mga seminars na laging nandito. O, lagi yan na pinapakita nila. Okay? So, pag tinignan mo siya, pwede natin gawa ng points. Andito yung first point. Sabihin natin na plans to prosper you. Pero yung sabi ko nga sino yung you? Pwede yung second points natin, plans not to harm you. Sino yung you? Yun yung malaking question doon. Yung point number 3, plans to give you hope. Merong pag-asa. Which is, ngayon naman ay talaga namang nagbibigay ng pag-asa yung Panginoong Diyos sa bawat isa sa atin. Okay, so, and then, yung point number 4 natin, ito yung plans to give you future. So, wow, napakaganda itong mga promising na ito ng Diyos. Masyadong awesome. Very promising. Pero, yun nga, kinakailangan kasi maintindihan natin mga kapatid, sino ba yung you na sinasabi? Sa pag-aaral ng banal na kasulatan, kinakailangan maintindihan natin, first of all, no, na sino ba yung recipients na ni Prophet Jeremiah. So kung makikita natin, yung recipients niya, yung Israelites. Okay? Pero sa kasalukuyan, nagagamit ito ng maraming mga denominations at saka doon sa mga seminars. So naiko-quote ito at iniya-apply sa kasalukuyan na kung titignan mo, yung recipient history kasi, yung recipient ay ang mga Israelites. So, ibig sabihin, yung letter ni Prophet Jeremiah is para doon sa kanila. So, hindi para sa atin sa kasalukuyan. Kasi nga, tayo ngayon ay nagbabasa. Nababasa natin itong Jeremiah. So, pag tignan natin, merong isang author and blogger, si Mary Demuth. Ang sinasabi niya, Jeremiah 29:11 doesn't mean what you think. Kasi nga, kung minsan nami-misinterpret ng tao, pag nabasa niya, yung promise ng Diyos, sabi niya, ito pala yung plano ng Diyos sa akin. Okay, so naangkin na yan yung you. Diba? I know the plans I have for you, declares the Lord. Plans to prosper you and not to harm you. Plans to give you hope and future. So napakaganda. Sino ba yung ayaw ng magandang kinabukasan? Sino ba yung ayaw ng prosperity? Lahat-lahat naman tayo gusto ng prosperity. Okay? Yun nga lang, ang sinasabi nga, Jeremiah 29 doesn't mean what you think. Yung iniisip natin na tayo yon, hindi talaga tayo, no? While si Kelly Givens said that we often approach Jeremiah 29:11 as a security blanket. Okay, so nagiging blanket natin ito, seguridad, na aangkin at ang sinasabi ng nakakabasa, God has a plan for me. So that's good. So clearly suffering I'm going through will end soon and then my flourishing will begin. Yun, magsisimula siyang umunlad. Yung mga paghihirap ay magwawakas na. So, ganun yung nagagamit yung minsan. Pag tignan natin, nagiging out of context mga kapatid kung minsan. Pag tignan natin kasi yung context, yung mga Israelite were in exile. Why?
because the Jewish people disobeyed God in every possible way. So they prayed him with evil gods, preferring to worship demons than bow to the King of Kings. So pag binasa mo ang history, ito talaga yung naging attitude ng mga Israelites, no? Most especially doon sa Judges, makikita mo sa Judges, matitigas yung ulo nila, tumatawag ng tulong sa Panginoong Diyos, and then pag narinig ng Panginoong Diyos na habag, hahanguin sila, and then after that, pag nawala na yung judge, balik na naman sila doon sa ating nakagawian, nakalimutan na naman yung Panginoong Diyos. So kaya dito, ito yung actually, no, ito yung context. Sila ay nadalang bihag sa Babylonia kay Haring Nabucodonosor. At ang nangyayari dito, mga kapatid, yung Jeremiah 29:7. Kasi before that, merong isang prophet, no? Si Prophet Hananiah. Pero yung prophet na ito kasi sa istorya is a false prophet. So nung nadala sila sa exile, ang nangyayari ay nagpanggap siya na sinasabi na ang Diyos ay nagbigay sa kanya ng pahayag. So within 2 years, mababalik sa normal yung lahat-lahat ng mga bagay. So maraming mga promise na ibinibigay itong si Prophet Hananiah. Okay? So, ang isang malaking problema lang nito ay hindi siya nagsasabi ng katotohanan. So, ang sinasabi niya lang ay magiging mabuti ang lahat ng mga bagay, yung mga kinuha ni King Nabucodonosor, may babalik uli yun, yung mga tao, babalik uli. So in just a matter of 2 years, magkakaroon ng kaayusan yung lahat ng mga bagay. So maging si Jeremiah, si Prophet Jeremiah, pag binasa natin yung chapter 28 and 29 na ito, sabi nga ni Prophet Jeremiah, Amen. Oo, mangyari nawa yung sinabi mo. Yung sinabi, pinahayag ni Prophet Hananiah, itong false prophet. So, nung umalis si Jeremiah, dahil talagang itong si Prophet Hananiah ay talagang sinasabi na mangyayari talaga yung ipinahayag ng Diyos sa kanya, ay umalis si Prophet Jeremiah, pero kinausap siya ng Diyos na itong si Hananiah, na kinausap ng Diyos si Prophet Jeremiah na itong si Prophet Hananiah ay isang false prophet. So hindi talaga siya tunay na propeta na nanggaling sa Diyos. So kaya ang nangyayari ay nagkaroon ng rebuke itong si Prophet Jeremiah dito sa false prophet na si Hananiah. So, ganun yung nangyayari. So, ang nagiging problema lang, dahil yung mga tao ay umaasa na dito sa Jeremiah 29:11, no? Inaasahan nila ito na sila talaga ay magkakaroon ng prosperity, mahahango doon sa kahirapan, kasi alam naman natin pagka nadalang bihag ka, no? So magmula ron sa bayan mo, dadaling ka sa ibang bayan, ang kaharian, ang Babylon ay merong batas yan. Kanina napag-usapan yung batas. Of course, merong kanya-kanyang batas. So kinakailangang susunod sila sa batas ng hari. Otherwise, magkakaroon ng punishment. So, ito yon nangyayari. Pero bago pa yan ipinangako yung Jeremiah 29:11, ito muna ang babalikan natin yung Jeremiah 29:7. Anong sinasabi ng Diyos? Also seek the peace
and prosperity of the city to which I have carried you into exile. Pray to the Lord for it. Ang sinasabi na Prophet Jeremiah, because if it prospers, you too will prosper. So, iyon yung pahayag na anong ibig sabihin. Pag binasa mo yung chapter 28 and 29, makikita mo ron ang sinasabi ng Diyos na so, hanapin nyo yung kapayapaan, yung bayan na yan, yung Babylon, so tumbukin na natin dahil yung Babylon, doon sila nadalang bihag, eh sila, yung mga Israelites ay tutulong sila doon para paunlarin yung Babylon. Ganon yung utos ng Diyos muna, bago yung Jeremiah 29. So, kinakailangan nilang mag-asawa doon, kinakailangan nilang magtiis ng hirap doon, so kinakailangan nilang magparami doon. Okay, so kinakailangan magparami. So, yun yung una munang direktiba na ibinigay sa kanila. Hanapin ang kapayapaan, ang kasaganahan ng lungsod, and then kung uunlad yung lungsod, uunlad di kayo. So, yun yung sinasabi, yung direktiba ng Diyos na ipinabigay kay Prophet Jeremiah para dito sa mga Israelites na nadalang bihag sa Babylon. Okay, pero of course, hindi ito gusto ng mga Israelites. Kasi dahil nauna na yung sinasabi ng false prophet na si Hananiah, di magkakaroon ng kaayusan ng lahat ng bagay. Kumbaga nagkaroon ng false hope, no? Nagkaroon ng false hope, binigyan ng pag-asa sila, so 2 taon makakabalik na kayo doon sa inyong mga tahanan. Pero hindi iyon yung sinasabi ng Panginoong Diyos. So hindi ganoon ang kalooban ng Panginoong Diyos. Ang gusto ng Panginoong Diyos ay sila ay matututo. Okay? Kaya nga, kung titignan mo yung talatang 10, pag tignan mo yung talatang 10, ang sinasabi ron, pag sila ay nabuhay na doon 70 years, no, bago sila hahanguin ng Diyos. So, yun yung pinakamalaking suntok sa kanila, na pinanghawakan nila yung sinabi ng false prophet na si Hananiah, 2 years, pero sa Panginoong Diyos kasi, after 70 years are completed in Babylon, so doon lang sila hahanguin ng Diyos at sila'y makababalik doon sa kanilang mga tahanan. So, yun ang direktibang ibinigay ng Diyos para dito sa mga Israelita. So, of course, hindi yan gusto ng mga Israelites kasi sino ba ang gustong masakop? Hindi madali ang masakop. Okay, so normally pagka ganyan mga kaharian, depende na lang dun sa talent ng isang tao. Kung magugustuhan ng hari, kung nakikita ng hari that you will become profitable for that kingdom, so po pwedeng magiging special ka. Ibubukod ka nila. Pero kung walang nakitang talent, walang kakaibang special na talento sa iyo, so malamang sa malamang ay yung pagiging alipin, trabaho, no? Yung trabaho ng kaharian, yung mga na-conquer, sila yung mga gagawa. Magiging trabahador sila lahat-lahat doon. Para mga alipin na susunod sa mga utos ng hari, sa mga direktiba ng hari, kung ano man yung pinapasunod na ni Haring Nabukadnezar. So sa kasalukuyan, sa ating panahon ngayon, pagka titignan natin, marami din kasi ngayon yung sinasabi natin na Prophet Hananiah. So, they were actually prophesying the same thing. So, all will be well
prosperity is coming. Claim your victory. So, and then, ang quote nila ay yung Jeremiah 29 verse 11, which is sabi ko nga ay nagkakaroon ng misinterpretation because that verse is not intended for us today. Although, of course, alam ng Diyos, merong plano yung Diyos sa bawat isa sa atin. I am not telling that God doesn't have plan for us today. Of course, meron. Pero yung dito sa Jeremiah, this was actually intended para doon sa mga Israelite na nabihag doon sa Babylon. So ito yon na nako-quote ngayon, most especially mga denominational churches, mga seminars, binibigyan ng encouragement, most especially mga networking companies. Ayun. So, i-encourage, i-motivate, gagamitin itong Jeremiah 29 verse 11. So, yung mga tao, walang malalim na kaalaman tungkol sa salita ng Diyos. Of course, maiinganyo. Okay, ma-motivate at paniniwalaan itong Jeremiah 29:11 na yung pala ay ibinigay ng Diyos at ipinangako ng Diyos para doon sa mga Israelite na nadalang bihag doon sa Babylon. So, nowadays, sa ating mga pagiging Kristiyano, mga kapatid, kung minsan, we want to believe the Christian life is all about our happiness. Okay? We want joy, of course. But we don't want exile to create it. Ayaw natin yung hirap. Ayaw natin yung pagod. Okay? So, minsan, ang mga Kristiyano, ang gusto nila they wanted holiness without pain. So, hindi yun pwede kasi ang Panginoon ay nagbigay sa atin ng halimbawa upang siya nating lalakaran. So, talagang susundan natin yung yapak ng Panginoon. At kung titignan mo nga, yung sinasabi ng Panginoon, enter through the narrow gate, for wide is the gate and broad is the road that leads to destruction. And many enter through it. But small is the gate and narrow the road that leads to life, and only few finds it. So, bihirang tao lang. Kasi, alam natin na bilang Kristiyano, kinakailangan nating isabuhay yung bawat aral na ating natututunan. We need to walk our talk. So, hindi natin pwedeng sabihin na Kristiyano tayo, pero yung ating ginagawa ay kabaligtaran. O yung sinasabing kabalintunaan sa ating mga nakakagawian. So, I do hope na hindi ganon. So, kung hindi siya rooted ang isang Kristiyano, medyo mababaw, ganon yung mangyayari. So, hindi lumalago. Merong mga Kristiyano na sinasabi natin na bonsai, hindi lumalago. Matagal na sa katawan ng Panginoon, pero hindi nakakaroon ng paglago sa kanyang spiritual na buhay. So, kinakailangan nating papasanin yung yoke ng Panginoon. Take my yoke, sabi ng Panginoon, upon you and learn from me, for I am gentle and humble in heart, and you will find rest for your soul. Meron namang pangako yung Panginoon, no? At this present of time, yung ating generation sa ngayon. So, we are actually living in a Christian era. So, wala na tayo doon sa patriarchal age, wala na tayo sa Mosaic age. We are living in Christian age. Okay? So, maraming mga promises yung Panginoong Diyos na para sa atin. So, yung prosperity, of course,
yung nandyan sa Jeremiah, uulit-ulitin ko, para yon sa mga Israelites, no, na binigay ng Diyos. Okay, so wag tayong magkaroon ng misinterpretation. So kung minsan mahirap uunawain yung buhay, di ba? So pag tignan natin yung puso ng Diyos dito sa Jeremiah 29:11, so ano nga ba yung puso ng Diyos dito? Ano yung kalooban ng Diyos dito? So, kung tignan mo yung context, ayaw ng Diyos na ang mga Israelites ay tatakas sila doon sa Babylon. Okay? Ano ang gusto ng Diyos? Kinakailangan ang nais ng Diyos na matuto sila ron. Okay? So, hindi pwedeng sila ay tumakas, but kinakailangan nilang magtiyaga, pagtiisan yung mga hirap na daranasin nila ron dahil iyon ay bunga ng kanilang pagkakamali o pagkakasala. And God wanted them to learn something diyan sa exile na yan. Kung sila ay aalis kaagad, ay hindi matututo ang mga Israelita. So, ang kalooban ng Diyos ay upang sila ay matuto yung hirap na pagdadarasin nila doon hanggang sa sila ay magtagumpay. Okay? So, matagal na panahon. 70 years is not maiksing panahon, no? Napakahabang panahon yung 70 years. Could you imagine na nadalambihag sila at mananatili sila doon within 70 years? Kaya nga, kung babasahin natin ang kasulatan, ang sinasabi ng Panginoon Diyos mamumuhay na kayo dyan, magtatayo na kayo ng sarili nyong bahay, mag-aasawa na kayo dyan, at magpaparami na kayo dyan, pero dapat silang matuto kung ano yung dapat nilang matutunan doon. Yung mga hirap na matututunan nila sa buhay na kinakailangan ay magiging obedient sila sa Diyos. So dahil yung disobedience nila ang siyang nagiging dahilan, that's why God gave them to Nebuchadnezzar, no? Nasasakop sila. So yun yung punishment na ibinigay ng Diyos sa kanila. At kinakailangan matuto sila doon sa 70 years na kanilang pananatili sa Babylon. Pagbalik nila doon sa kanilang tahatahanan sa Jerusalem, dapat ay matuto na sila. Marami na silang natutunan. Kaya nga doon, parang ang sistema, mga kapatid, ay mabubuhay sila ng normal doon. Mag-aasawa, tutulungan nila yung bansang Babylon na umunlad. So, yun yung sinasabi ng kasulatan. So, kinakailangan magkaroon sila doon ng kapayapaan. Yung tinalakay nyo kanina sa Bible study, nagkakaroon ng kaguluhan. Po naman yan. So, yung mga model, yung mga artista natin, pag tinignan mo yung balita ay ang nagiging problema because of wala ng social distancing, ay nakahawa-hawa na sila ng COVID. So yung dating maamo na mga artista, na mga model ay naging aktivista. Oo. So kaya nga hindi pwede, no? Hindi gano'n yung nais ng Diyos na mangyari sa mga Israelite. At sa atin ngayon, mga kapatid, bilang mga Kristiyano, hindi iyon ang nais ng Diyos na mangyayari din sa atin. Hindi tayo po pwede na makiisa sa mga pag-aalsa na ganyan. Kung minsan na aalamin natin, ano ba yung punot dulo? Okay, so pagka magiging one-sided lang tayo, hindi natin nakikita yung kabilang side, talagang magkakaroon tayo ng rebelde at galit sa ating puso. Pero dapat kasi maging malawak ang paningin natin bilang Kristiyano, lumawak yung pananaw natin. Ito yung gustong matutunan ng Diyos na sa mga Israelites. At ganun din naman sa atin sa kasalukuyan. Nais ng Diyos na matuto tayo sa buhay. Kasi kung hindi tayo matututo sa buhay, hindi tayo magkaroon ng prosperity. Like doon sa Israelites, sinasabi ng Diyos, hanapin nyo yung kapayapaan, okay?
Tulungan niyo yung bansa kasi pag yumaman yung Babylon, ay yayaman din kayo. Okay? So sa atin, ganoon din. Kung walang pagsisikap, ay paano tayo uunlad? Paano magkaroon ng prosperity? Yung sinasabi sa kasabihan, kung ano yung buhay mo ngayon, iyon yung ginawa mo kahapon. Ibig sabihin, kung ikaw ay nagsikap sa mga nakalipas mong panahon, sa mga nakaraang panahon ng buhay mo, so po pwedeng ang pinagsikapan mo, iyon yung makikita na result yung kasalukuyan. So ganun yung mangyayari. Kaya nga doon ay sinasabi ng Diyos doon sa Jeremiah sa kanila, yung promise na napakagandang promise. Di ba? So I know the plans I have for you. Alam na alam ng Diyos because He is the omniscient, omnipotent, omnipresent God. So declares the Lord, plan to prosper you and not to harm you, plans to give you hope and future. So napakagandang promise sa kanila yon na kinakailangan lang na pagsikapan nila na matuto sila doon sa kanilang buhay at matuto silang maging sumunod sa ating God the Father in heaven. Dahil iyon ang hindi actually natututunan ng mga Israelites. Paulit-ulit yung sinasabi natin, the history repeats itself. Magbabago sila pag namatay na yung mga judges, balik na naman uli sa dating gawi. So, yun yun ang nangyayari. So, sa buhay ng Kristyanismo, dapat ay matuto talaga tayo. If we wanted prosperity, of course, merong process. Hindi yan overnight. So, merong proseso. Kinakailangan lahat, unti-unti ay matutunan natin. Pag titignan mo, merong mga tao na mahuhusay na sa budgeting. Yung mga Ilocano, napakahuhusay sa budgeting. Ano? Pag hindi sila naintindihan ng mga taga Maynila, sasabihin mga kuripot, yung mga ganon. Pero hindi, mahusay lang sila sa budgeting at natuto sila kung paano nila pangalagaan yung blessings na ipinagkaloob sa kanila ng Panginoong Diyos. So dapat ay matutuhan ng bawat isa sa atin yon, mga kapatid. Okay? So hindi tayo against sa prosperity. Maganda nga kung magkaroon ng prosperity. Pag sa New Testament, actually, napakahaba. Marami naman sa sa New Testament. Makikita natin yung mga promises ng Panginoon. Uunlad naman. Bakit yung mga ibang kapatid ay, siguro, baka yung iba sa ating mga Kristiyano, sasabihin, bakit sila ay pinanganak mayaman? Bakit ako mahirap? Actually, nung ako'y bata pa, tanong ko din yan, no? Isang malaking katanungan din. Bakit ang tao hindi pantay-pantay? Bakit may mahirap? Bakit may mayaman? Pero pagka binasa mo yung history ng mga mayayaman, ang karamihan sa kanila nagsimula din sa mahirap. Nagsikap lang sila. So yun ang gusto ng Diyos na mangyayari. Matuto tayo sa buhay at magsikap tayo sa buhay. Sabi nga, magsikhay. Sabi sa malalim na Tagalog, magsikhay. Pagsikapan talaga. Matutong magsuksok. Sabi ng mga matatanda, kung may sinuksok, mayroong madudukot. O mayroong mga taong mahuhusay na magsuksok. Okay, so lahat-lahat yan. Lalo ngayon, medyo mahirap ito, mga kapatid, kasi pag tignan mo yung technology natin, masyado tayong sinasabi nating advanced. High-tech na tayo. So, yung high-tech na yan ay pwedeng maging advantage sa mga Kristiyano. So, kaya nga kinakailangan we need to be aware. Bukas yung ating mga kaisipan at nakikita natin malakas yung ating discerning spirit. We need to analyze things. Yung mga bagay-bagay. Okay, so pwede kasing yung cellphone, bigyan ko kayo ng halimbawa, ang cellphone ginawa. Bakit? Para mapadali yung buhay ng tao. Pero ang cellphone, pwede kang gawing alipin. Kung ikaw ay malululong sa mga laro na aalipin sa'yo na wala ka ng matatrabaho. Yung television, technology, ginawa, inimbento para bigyan entertainment yung buhay ng tao. Pero kung ang buhay mo, ubusin mo sa television sa buong maghapon, wala ka ng matrabaho at hindi ka na nagsisikap sa buhay,
O di-disadvantage yun, mga kapatid. Ganun yung mangyayari. Now, bago ko tapusin itong aking mensahe, nais ko kayong bigyan ng isang istorya tungkol sa buhay. Story about life. Merong isang mayaman na dumungaw siya doon sa kanyang bintana at nakita niya yung isang mahirap na namumulot ng mga basu-basura doon sa kanyang basurahan. At sabi niya, "Thank God I'm not poor." Okay? And then yung poor man naman ay nakakita siya, tumingin sa paligid, nakita niya naman yung isang tao na hubad at talagang misbehave. Ang sinasabi niya, "Thank God I'm not mad." Nagagalit kasi. So, yung madman naman ay tumingin sa paligid niya and then nakita niya dumaan yung isang ambulansya, merong daladalang pasyente. Ang sabi ng madman, "Thank God I'm not sick." And then yung sick person na daladala ng ambulansya padating sa hospital, ay nakakita naman siya ng trolley. At daladala yung trolley na yon, daladala yung patay papunta ron sa morgue. Ang sabi nung may sakit, "Thank God I'm not dead." So, pamikita natin dito, yung mga tao magmula sa mayaman, magmula sa mahirap, magmula dun sa madman, yung sick person, ay lahat-lahat sila nagpasalamat. Yung isa hindi. Sino yung isang hindi nagpasalamat? Yung patay. Kasi yung mga patay kapatid hindi na makapagpasalamat, no? So tayo habang buhay pa, we can thank God for whatever blessings that we receive. Maliit man ito, malaki man ito, kung ano man yung mga dumarating sa atin, ipagpasalamat natin. Yung isang bagong araw na tayo ay nagising, we need to pray unto God and magpasalamat tayo. Thank God for giving us a brand new day. Thank God for giving us a brand new life. Kasi yung gabi, natulog ka, hindi mo alam. Pwede ka nang mamatay sa gabi, bangungutin. Kaya pagising mo, brand new life. Yung araw mo, brand new day. So what is life? Mahirap intindihin yung buhay sa mundo na ito. Masyadong masalimuot. So, to understand life better, I suggest yung 3 bagay na pwede mong puntahan, bisitahin mo. Ano yon? Unang-una, hospital. Pangalawa, prison. Pangatlo, cemetery. Yung cemetery, pasyalan mo. At the hospital, you will understand that nothing is more beautiful than health. So, makita mo sa hospital, ang daming mga sakit. So, malalaman mo na mas maganda kung malusog, kung walang sakit. Kaya nga meron tayong sinasabi, health is wealth. Kung ikaw ay malusog, meron kang magandang pangangatawan na ibinigay ng Panginoong Diyos, isa ng malaking kayamanan yon. Pag pumasok ka sa prison, you will see that freedom is the most precious things doon sa mga inmates, na mga preso. Okay? So tayo ay malaya. So dapat nating ipagpasalamat ito sa Panginoong Diyos. Doon sa cemetery, you will realize that life is worth nothing. Why? Yung lupa na ating nilalakaran ngayon, bukas makalawa, hindi natin alam kung kailan darating, magiging roof na yon. Iyon yung magiging bubong natin. So you know what I mean. Okay? So ito yung sad truth. Yung isang nakalulungkot na katotohanan na sinabi ni Apostol Pablo kay Timothy. So, kung meron kang banal na kasulatan sa 1 Timothy 6:7, ang sinasabi doon, we brought nothing into the world and we can take nothing out of it. Nung tayo ay pinanganak ng ating mga magulang, ng ating nanay, wala tayong dala sa mundo na to. Wala tayong saplot, hubot-hubad.
Pag tayo ay namatay, wala rin tayong madadalang kayamanan. Yung kotse natin, hindi natin masasama yan. Yung house and lot, hindi natin masasama yan. Yung mga gold, pwede naman, ipagbilinan mo yung mga anak mo, dalihin mo yon. Kaya lang, delikado eh. Baka mamaya bubungkalin pa yung libingan mo because of that, di ba? So, baka hindi na rin ibibigay ng mga relatives mo, ng mga mahal mo sa buhay sapagkat pwedeng magiging kapahamakan pa yon. So, anong ibig sabihin? Sa buhay ng mga tao, sa buhay natin, most especially we, Christians, so we need to be humble and be thankful and grateful to God at all times for everything. So, amin po ba mga kapatid? So, yung may mga tao na pagka umunlad ay nagiging mataas. Pero meron namang mga tao na kahit yumaman ay nagiging low profile pa rin, nananatili silang low profile. Okay, so I do hope bilang tayo yung mga Kristiyano, mga kapatid, ay maintindihan natin yung buhay. Nandun yung pagsisikap, pero yung pagsisikap natin ay tandaan natin na hindi natin yan lahat-lahat madadala sa hukay. Sabi nga ng mga kasabihan ng mga matatanda. At ito yung sinasabi ni Apostle Paul kay Timothy, for we brought nothing into the world and we can take nothing out of it. So, lahat-lahat yan ay hindi natin madadala. At lahat-lahat dapat ipagpasalamat natin. Kinakailangan tayong matuto at maging responsable sa mga ipinagkakaloob at pinagkakatiwala sa atin ng Panginoong Diyos. Kung tayo man ay merong talento, kung tayo man ay merong skills, kung tayo man ay merong kayamanan, resources, or whatever we have, that is a blessing from God at ipinagkatiwala ng Panginoong Diyos sa atin yan. We need to use it wisely and we need to be humble and thankful and grateful to God for all the time. Amin po ba? So with that mga kapatid, I do hope na yung maiksing mensahe na ito ay nakapagbigay sa atin ng encouragement upang patuloy na takbuhin, yung takbuhin inilagay sa ating harapan hanggang abutin natin yung finish line. So sabi ko nga palagi sa mga kapatiran dito sa Antipolo, as Christian, our ultimate goal is heaven. Amen? As Christian, our ultimate goal is heaven. So with that, I end my message tonight and God bless us all. Good evening. Thank you po, Brother Lito, sa mensahe po niyo ngayong gabing ito. Let us sing Trust and Obey as a response po sa mensahe natin ngayong gabi. Ibabalik ko ba, bro? Okay, nandiyan na pala. Okay, thank you po. Let us sing Trust and Obey po before as a response po sa message natin ngayong gabi. And let us also prepare ourselves mga kapatid. After that song, we will sing another song, Burdens Are Lifted at Calvary, para naman po sa ating communion. And ihilingin natin ulit si Brother Ron para po sa communion. Pagkatapos po ng awaiting ito, ilingin po natin si Brother Ron para po sa communion prayer. Bro, ano ulit yung song? Burdens Are Lifted at Calvary po. Days
Days are filled with sorrow and care, hearts are lonely and drear. Burdens are lifted at Calvary, Jesus is very near. Burdens are lifted at Calvary, Calvary, Calvary. Burdens are lifted at Calvary, Jesus is very near. Cast your care on Jesus today, leave your worry and fear. Burdens are lifted at Calvary, Jesus is very near. Burdens are lifted at Calvary, Calvary, Calvary. Burdens are lifted at Calvary, Jesus is very near. Troubled soul the Savior can see, every heartache and tear. Burdens are lifted at Calvary, Jesus is very near. Burdens are lifted at Calvary, Calvary, Calvary. Burdens are lifted at Calvary, Jesus is very near. Bago po tayo na mga kapatid, basahin muna natin yung nakasulat sa aklat ng 1 Corinthians chapter 11 from verse 23. Ito po nakasulat, For I have received of the Lord that which I also delivered to you, that the Lord Jesus, the same night in which he was betrayed, took bread. And when he had given thanks, he broke it and said, Take it, this is my body, which is broken for you. This does in remembrance of me. After the same manner, also he took the cup when he had supped, saying, This cup is the New Testament in my blood. This do as you oft as you drink it, in remembrance of me. For as often as you eat this bread and drink this cup, you do show the Lord's death till he come. Why, whoever shall eat this bread and drink this cup of the Lord, unworthily shall be guilty of the body, of the blood of the Lord. But let a man examine himself, and so let him eat of that bread and drink of that cup. For he that eats and drinks unworthily eats and drinks damnation to himself, not discerning the Lord's body. For this cause many are weak and sickly among you, and many sleep. Manalangin po tayo mga kapatid. Ama namin sa langit, sa muli, magpapasalamat kami sa araw na ito na binigay po sa amin. Sa pagkakataong ito, Ama, kami ng mas para sa tinapay na simbolo ng katawan ni Jesus. Kasama na rin po ang katas ng ubas na simbolo ng katawan, ang dugo ni Jesus na namatay sa krus para tubusin namin mga kasalanan. Dalayan po namin mga sa pagtanggap po namin ito ay maalala po namin kung gaano kalaga yung kamatayan ni Jesus at maging inspirasyon po sa amin na mamuhay bilang isang Kristiyano. At sa muli ang kami ng kapatawaran sa aming mga kasalanan. In Jesus' name we pray. Amen. Panalangin po natin mga kapatid yung sa ambagan. Sa muli Ama, humingi kami ng basbas para sa lapinalikom po namin sa pagkakataong ito. At dalayan po namin naman na basbasan niyo po ito at sa mga taong nagsibigay po nito. Dalayan po namin naman na makatulong po ito sa iglesia
na lalong makapagpatatag na aming buhay bilang isang Kristiyano. At dalangin po namin Ama na makatuloy daw sa mga activities at sa mga gawain na kung saan ay maabot din po namin yung mga taong hindi pa nakakilala sa inyo. Sa muli Ama, humingi kami ng kapatawaran sa aming mga kasalanan. In Jesus' name we pray. Amen. Maraming salamat, kapatid na Ron. Mga kapatid, atin pong awitin ang Here We Are, But Staying Pilgrims para po sa ating closing song. Sis Minda, andyan po ba si Brother Joselito? Pwede po siya sa closing prayer? Oo, nandito. Sige po. Let us sing Here We Are, But Staying Pilgrims, and then Brother Joselito po para sa closing prayer. Here we are but straying pilgrims here, our path is often dim, but to cheer us on our journey still, we sing this wayside hymn. Yonder over the rolling river, where the shining mansions rise, soon will be our home forever, and the smile of the blessed giver gladdens all our longing eyes. Here our feet are often weary on the hills that throng our way. Here the tempest darkly gathers, but our hearts within us say, yonder over the rolling river, where the shining mansions rise, soon will be our home forever, and the smile of the blessed giver gladdens all our longing eyes. Here our souls are often fearful of the pilgrim's lurking foe, but the Lord is our defender, and he tells us we may know, yonder over the rolling river, where the shining mansions rise, soon will be our home forever, and the smile of the blessed giver gladdens all our longing eyes. Dinig po ba ako? Rinig po, kapatid. Manalangin po tayo. Ama namin Diyos na nasa langit, na makapangyarihan sa lahat. Una sa lahat, Ama, maraming salamat sa pagkakataong ito na nagsama-sama kami, Ama, at nakinig ng inyong mga aral na inyong ibinahagi sa amin. Naway pumasok ito sa aming mga puso, sa aming isipan, at magawa rin namin sa aming buhay at maipakita rin namin sa aming kapwa, Ama, ang inyong kapangyarihan. O dakilang Diyos, maraming salamat po sa bawat araw na ibinibigay ninyo sa amin, sa bawat oras, sa lahat ng biyaya, mga pagpapala na ibinibigay ninyo sa amin, O Diyos. Ganon din po, Ama, salamat din po sa mga pagsubok na ibinibigay ninyo sa amin dahil dito po kami nagiging matatag. Ama, lagi po ninyo kami samahan sa bawat sandali ng aming buhay at turuan nyo kami, Ama, na maging hinahon sa bawat sandali sa aming mga nakakasalamuha, Ama. Nawa ay maipakita namin ang mga bagay-bagay na natutunan namin sa inyo at maihayag din po namin ng buong tapang at ng buong lakas. Maraming salamat, Ama. Ama, inilalapit po namin ang bawat pamilya ng aming mga kapatiran sa iglesia, mula sa bata hanggang sa matanda. Ama, hipuin po ninyo ang bawat isa at kung may mga karamdaman man, Ama, anuman ito, hipuin po ninyo sila, Ama, dahil kayo po ang aming Diyos na buhay at dakilang manggagamot. Ama, alisin po ninyo sa amin ang mga pag-aalinlangan at maging matatag kami na sa inyo lamang po nakakapit. Ama, salamat din po sa mga taong inyong ginagamit para sa amin, O Diyos. Maraming salamat. Marami po kaming kahilingan, Ama. Kayo lamang po ang nakakaalam ng mga bagay na ito at kayo din po ang magbibigay para sa amin. O Diyos, idinadalangin din po namin ang aming
bansa, maging buong mundo, Ama. Dalangin namin ang mga naapektuhan ng mga COVID, na bigyan niyo ng kalakasan ang bawat pamilya. O Diyos, bigyan niyo po ng katalinuhan ng mga nakapwesto sa aming bansa at salamat din po sa mga taong inyong ginagamit para sa COVID na ito na tumutulong, Ama. Maraming salamat, O Diyos. Ama, sa sandaling ito, humihingi po kami ng tawad sa aming mga pagkukulang, mga pagkakasala sa isip, sa salita, at sa gawa. Ganon din po, O Diyos, sa mga taong nagkakasala sa amin, patawarin din po ninyo sila. Ama, maraming salamat po. Pinupuri po namin kayo, O Diyos, dinadakila, niluluwalhati, pinasasalamatan namin kayo, Ama, ng may kagalakan. Ang lahat po ng aming samot panalangin, O dakilang Diyos, ay hinihiling namin sa makapangyarihang pangalan ni Jesus na aming Panginoon at aming tagapagligtas. Amen. Amen. Maraming salamat po, no, mga kapatid, sa mga nag-observe. Si Brother Solito, maraming salamat po sa pag-share ng mensahe. Mga kapatid, for the announcement, same po rin po ang ating mga schedule, no? Tuesday,